yung mga nangyayari dyan sa Quad Committee, kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing sa bansa nung nakaraang administrasyon. Hingan natin ang reaksyon ang Commission on Human Rights dyan at nasa linya po si CHR Chair Richard Palpalatok. Magandang umaga po at Chairman Richard. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV Nationwide at Radyo Pilipinas, sir. Good morning. Magandang umaga po, Kong Erwin and Aljo. Morning po. Magandang umaga po sa inyong taga-subaybay. Nakamonitor po ba kayo, sir, dito sa mga pangyayari dito sa Quad Committee hearings? Are you monitoring? Are you watching? Opo, at katunayan po, kasama rin po kami sa mga resource persons doon. Aha. Okay. Sir, itong nakita nating pagbubulgar ng dating tao ni dating Pangulong Duterte, yung mga isiniwalat niya, mga statements, are you taking down notes, sir? And do you think magagamit ninyo ito? Or ano hong plano ninyo dito? Gagamitin nyo ba yung mga statements? Kung magsasampa ba kayo ng kaso? Ano ho ang plano in the very near future, Chairman Palpalatok, sir? Yes, Kong. Tama po kayo, minomonitor po namin and we're taking down notes at tinitingnan ho namin kung ano ho yung mga pakinabang na mga testimonya at mga ebidensya na lumalabas doon sa Quadcom. Dahil makakatulong po ito doon sa isinasagawa pa rin naming investigasyon dahil sa investigasyon sa mga killings in relation to the drug war. Dahil ho yung nakaraang komisyon po ay naging problema ho namin yung pag-conduct ng investigation, pagkalap ng mga ebidensya sapagkat hindi ho kami nakakakuha noon nung panahon na yun. And through this sa Quadcom, marami hong mga revelasyon na lumabas and makakatulong po sa aming pagsara ng aming investigasyon. And we hope to conclude our investigation the soonest para kung meron tayong accountability sa mga involved individuals. Kayo po ba magpa-file ng kaso on behalf of the victims? Ganun po ba ang proseso dyan? Or ano ho mangyayari dito after your investigation? Meron na po kayo mga pieces of evidence na nakuha dyan, na nakalap, mga statements. So, what's next for CHR? Ang proseso po talaga ng komisyon ay after investigation and pagka meron hong sufficient basis to file appropriate cases, we refer it to the concerned agencies like the Department of Justice, Office of the Ombudsman. Hindi pa ho nagkaroon ng pagkakataon na ang komisyon mismo ang nag-file ng reklamo. Pero pinag-iisipan din ho ngayon ng kasalukuyang komisyon kung paano ho namin mapapalakas pa yung aming mandat, magitan din nga ho ng pag-file ng reklamo. Chairman, may iba po ako. Sa inyo pong monitoring ngayon, sa mga, kung meron bang nagrereklamo po sa inyo dyan, nadagdagan ba at nabawasan ang umano'y EJK ngayon? Kaso ng EJK? Po, nabawasan. Malaki po ang nabawas po ng Opo, dahil pero meron pa rin hong nangyayari sa ngayon. Ganyan, klase. Alright. Okay, sige po. Okay, CHR Chair Richard Palpalatok. Sir, maraming salamat sa oras. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at maraming salamat. Alright, sir, kayo ho ba yun na nagimbal? Lahat po kayo dyan na miyembro po ng Quadcom sa isinuwalat po ni dating PCSO Chair Royina Garma at nag-implicate pa siya ng mga dating opisyal at current na mga opisyal din na nakaupo pa ngayon sa pwesto. Medyo nagulat mo ho ba kayo or expected nyo na magsasalita ito at magbabanggit ng mga pangalan? Alam mo, nagulat ako, alam mo, sa totoo lang, nung the night before ng hearing, actually hindi pa masyadong pinag-uusapan si Garma. Opo. Ang pinag-uusapan pa yung si Kerwin Espinosa. Opo. At yung kanyang mga affidavit na binigay sa Kongreso, sa House of Representatives doon sa Quadcom. Then suddenly we have this na report na siya nga ay gagawa din ng kanyang affidavit. And morning pa lamang ng Quadcom hearing,
hindi pa rin namin secure yung affidavit. And we're not forcing her. Kumbaga, on Na, her own, nung paggawa niya ng affidavit, may mga nagtatanong Oo. kasi, may presence ba siya ng abogado niya, Yes. Kong Dan? yes, yun ang unang-una naming ginawa kasi nga sabi nga namin, hindi pa pwedeng walang PAO lawyer. Oo. Kasi kami doon sa hearing, doon sa chairman's lounge, meron kasi doon mga lawyer na PAO. In case na meron tayong mga resource persons who wanted to make an affidavit. And fortunately, during that time na nagsasabi siya na gusto niyang gumawa ng affidavit niya, doon siya nanumpa na sa PAO lawyer. Ayun, alright. Are you going to invite yung mga persons po na binanggit ni Colonel Garma, itong sila si Kuan, nandiyan na nga si Senator Peter Bongo, Parungo, yung si ano pa? Muking. yung Si Muking. kasama sa mga 5 operatiba Oh. na sinasabi niya. Tapos meron pang si Light Colonel Kenneth Ang dami Paul. nun eh. Oo, yun naman yung pumatay daw na Yung- grupo kay Tony Halili. Yung yung mga medyo malalaking pangalan po, Opisyal. sila Senator Bongo. yung sa dating na Pulcom chair, ipapatawag niyo ba? Nandiyan na sa bagay, nandiyan na yan sa Ay, custody ninyo. nasa amin na po yun. Opo. Opo, Pero nasa sila amin na po yun. Senator Bato po de la Rosa at saka Senator Bongo, paano ito? Imbitahan nyo ba? Pero may parliamentary courtesy tayo na ino-observe. Yes, oo. Kong, how is So that? we observe the parliamentary courtesy and yun nga continuing invitation for them. It's up to them to say yes or to ignore yung ating pong invitation because of the parliamentary courtesy. But of course, mas maganda sana kung makaka-attend sila, but we respect kung ano yung magiging decision nila doon. Alright. So, nagpadala na po kayo ng invitation kasi what I heard, may nabasa po ako na willing naman daw magsalita yung dalawa, si Senator Bato at saka si Senator Bongo to clear their names, Kong Dan. Yes, oo. At siyempre, nadidinig lang natin yan sa mga news eh. Opo. What we wanted is talagang maging official. Sa harap ninyo. Oo, official and recorded and will be form part of the Quadcom. Kasi Alright. kapag sa labas, alam nyo, hindi naman po siya under oath. Oo. So, mas maganda po sana na under oath lahat yung ating po sasabihin. At saka baka may dagdag bawas na pag ipinadaan sa mga interview. Oo, kasi ganun na nangyayari eh, di ba? Kaya mas maganda talaga na sa Kongreso at sa Quadcom natin madinig yung mga sasabihin nila. Kasi itong tandaan mo, Sen, yung mga sinasabi naman ni Rohina Garma, nadidinig na natin yan eh. Meron ng mga balita yan, matagal nang napapag-usapan, matagal nang pinagchichismisan. Pero yung officially and recorded doon sa Kongreso, first time na may nagsabi ng ganyan. Pero po, nagpadala na kayo ng imbitasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung papayag po siyang dadalo po dyan, gaano po niyo pinaghandaan? Well, actually, anytime naman po na pumunta sila, willing naman po ang Quadcom eh. Okay. Especially yung ating po mga nasa former administration, tapos yung ating pong mga senator, tapos yung ating former president. Siyempre, we will give them the highest courtesy as well. Ano? Okay. Dahil nga in aid of legislation naman tayo, tama. we are not there para ipin sila down. So, But sila of po course, ba ay magiging resource, how will you treat them? Resource speaker or paano po ito? Since pareho naman ho tayo, sila senador, tayo mga congressman, so we observe parliamentary courtesy, so hindi basta-basta mo ito po pwede yatang i-contempt na lang, Kong Dan, di po ba? Because of the Oo. courtesy. Pati So we yung will dating get- Pangulo. yes, oo. Kasi naman, pag nagko-contempt ka naman, marami ka namang option, di ba? Oh. Pwede naman yan, nire-remind or whatever. Kasi nga, siyempre, kapag blatant naman yung kanilang pagsisinungaling, na alam naman natin na sinabi nila dati, tapos i-deny nila na sinabi nila, pero makikita mo lahat yung mga ebidensya na sinabi nila, sana wag naman po ganon. Kasi nga, siyempre, hindi naman po tayo mga tanga sa Kongreso, nakikita natin kung nagsisinungaling sila at hindi. Lalo't higit kung meron mga ebidensya. So, I hope that yung tama si former president, maging educated yung klase ng pagtatanong sa kanya. And we hope
that we expect also the same from him. Alright. Sige po. Congressman Dan Fernandez, Chairman, Yes, isa sa mga chairman ng Quad Committee. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po sa inyo. Salamat, boss. Thank you, Mag-ingat po kayo. Thank you po. Be blessed po. May buntag, Senbong. This is Erwin Tulfa and Aljo Bendio. Live tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Good morning, sir. Magandang umaga po, Boss Congressman Erwin Tulfo at Boss Aljo Bendijo at sa lahat ng tagapakinig ng punto asintado sa programa niyo po sa Radyo Pilipinas, PTV4. Magandang umaga po sa mga kababayan ko. Sir, nakakatanggap na ba kayo ng invitation mula sa Quad Committee? Because kung Dan Fernandez sa mga chairman, sabing gano'n ay nagpadala na po sila pero syempre hindi kayo mapipilit because of the parliamentary courtesy. Ika nga, Sen. Wala naman pong napadala sa akin at ako naman, sabi ko sa inyo kahapon, willing naman po tayong Marap. magsalita doon, no? Mm. Harap dahil sabi ko gusto natin malaman yung katotohanan lamang at Tama. gusto ko rin pong maklaro kung Opo. yung mga aligasyon, no, nadadamay nga yung pangalan natin na dito Oho. sa pinag-uusapan nila. Unang-una, yung didinig nila is yung alleged yung murder plot na-involve si former Colonel Garma. Ngayon po, napunta na po muli sa war on drugs. Parang nalilihis na po. Parang naging diversionary tactic na po ito ng iilang tao, no? So ako naman gusto kong malaman yung katotohanan lamang po. The truth, hindi tayo magkakamali. Mag-umikot lang tayo sa katotohanan. At karapatan po ng taong bayan, malaman po ang katotohanan. Si dating Pangulong Duterte ay nagsabi, pupunta daw ho siya provided na dapat mga educated questions na ang sasagutin niya lang. Pero kung ano-ano lang diyan mga patutsada o mga hearsay, mukhang hindi yata sasagutin ng dating Pangulo. So, when you say educated kasi sir, talagang dapat malinaw, may mga pinagbabasihan. Ganun po ba din ang inyong stand pag kayo magtungo doon at tatanungin, gusto niyo rin mga educated questions, Sen? Unang-una, sabi ko nga, importante rito yung katotohanan, lumabas yung katotohanan at sasabihin lamang po yung katotohanan. Opo. Yun pong importante dito, yung investigation in aid of legislation. Ano bang pwedeng batas na pwede nating i-craft dito, gawin natin dito, no? Yan naman po ang layunin ng investigasyon, hindi para manira. Opo. So yun naman po ang importante. Kaya dapat po lumabas po yung katotohanan lamang. Huwag po sanang lumihis kahit saan na lang po, kahit sino na lang po pinagtuturo. So importante rito yung katotohanan. Yun naman po ang akin dito. Tama. Malaman po ng Pilipino yung katotohanan. Sen, willing ho ba kayong konfrontahin si Colonel Garma pag nakita po kayo sa hearing, pag kayo po nag-attend? Are you willing to do that, to confront your accuser? Basta kasi purely hearsay po yung kanya. Opo, Hindi naman po maiwasan na, sabi ko nga, nagbibigay po ng suporta si dating Pangulong Duterte. Support sa mga police. Pero hindi po yung sinasabi niyang reward system. Alright. Kawawa naman po yung ibang tao Opo. na nadadamay dahil sa kanyang mga hearsay at baseless Alright. accusation. Okay. Kawawa naman yung tao na meron pa siyang dinodrawing doon na wala naman pong kinalaman dahil wala nga pong Alright. reward system. Alright. Okay. Senator Bongo, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you po for your time with us. Thank you po. Salamat po, Sir Thank you Erwin, po. Boss Aljo. Salamat po. Thank you, Sen.